Dahil sa dami po ng klase ng urethane top coat clear, sa mixing ratio po nito ay maraming nalilito. Malimit na tanong sa akin ng mga viewers ko yan. Kung paano daw timplahin ang urethane top coat clear. Sa pagtitimpla po ng urethane top coat clear, dahil ito ay two-component system, bukod doon sa clear, ay may kapartner ito na catalyst. Pero sa ibang brand, ang tawag sa catalyst ay hardener at meron naman na activator. Bago tayo dumako sa mixing ratio ng iba't ibang klase o iba't ibang brand ng urethane type, ay ipapaliwanag ko muna sa inyo kung paano yung parts na tinatawag. Kasi by volume ang pagtitimpla ng urethane top coat clear. So bago po tayo dumako do sa mixing ratio ng iba't ibang brand ng urethane top coat clear, magpapakita muna ako sa inyo ng sample na gagamitin kong pantimpla o sukatan ng pagtitimpla ng two-component system. Ano nga ba muna yung two-component system? Ang two-component system po ay dalawang chemical po ito na pinaghahalo. Magka-partner po. So, urethane type lang po na top coat clear ang meron po niyan. So, itong hawak ko ay sample lang po ito, no? Isang empty bottle. Kasi ang pagtitimpla po nito ay depende po yan sa dami ng paggagamitan. Hindi po kasi pwedeng timplahin ito ng sobra-sobra kasi po ito ay naggugula-gulaman pag medyo napatagal na ito ay hindi nyo napabuga. Mga 6 hours na nakatiwangwang, medyo nag-iiba na po yung viscosity nito. Then, ang curing time po talaga nito ay 24 hours. Talaga, hindi niya na mapapakinabangan. So, ito, balik po tayo dito. So, kung ito yung ating sukatan, kasi nga, by volume, 3:1:1. 3 parts yung urethane clear. Sa pagkakasunod, 1 part yung catalyst at 1 part yung thinner. So, ibig sabihin, yung 3 parts ay tatlong gantong karami. Ito. 3. Yung 1 part, isang puno nito. At yung 1 part ulit ay isang puno nito. Sa mangyayari, tatlong clear na ganito, isang ganito ang catalyst, at isang ganito ang urethane thinner. Maliwanag po yan. So, dako na po tayo sa iba't ibang brand ng urethane top coat clear. Unahin na po natin itong Ansal. Ayan po. Yan po ay 000 urethane top coat clear. Yan po yung inilabas na kauna-unahang urethane top coat clear dito sa Pilipinas way back 90s. Sumunod po yan sa acrylic type. So, yung Ansal ay talagang subok na sa tibay yan. So, ang mixing ratio po niyan, ang nakalagay po, no, ayon sa manufacturer, ay by volume o dami. Hindi po timbang, by volume. Ang nakalagay po doon ay 3:1. Yung 3, yun yung clear. At yung 1, yun yung catalyst. Sa catalyst nga pala, ang brand may kanya-kanya na tawag. Mayroong activator at hardener. So, sa Ansal catalyst. So, ibig sabihin, yung 3:1, tatlo nung clear at isa nung catalyst. Then, sinundan nyo ng by volume nga na 1. So, medyo question mark. Ano ba yung 1 na yun? Kasi sa iba, 3:1:1, malinaw po yun. Pero yung nakahiwalay itong 1 sa Ansal. So, ibig sabihin po ng 1, kung gaano yung natimpla mo, na catalyze, na clear. O, ibig sabihin, yung 3:1 mo, pag pinaghalo mo na yon, kung kaano karami yon, ay ganon din yung ilalagay mong urethane thinner. Kaya 1:1. Maliwanag po. Pwede rin gamitin ng 3:1:4. Ayan, para hindi kayo malito. Pero iba nga po yung nakalagay sa lata. So, dumako naman tayo dito sa pangalawang inilabas ng Ansal. Ayan, ito yung 001 nilagyan ng calcio. Yung isa ay urethane top coat clear lang. Ito ay urethane calcio top coat clear. Same lang sila ng mixing ratio. 3:1:4. So, hindi ko na po ipapaliwanag, no? Same lang po eh. At same din naman ang tawag, catalyst din.
So ito naman sumunod ay, mga kailan lang inilabas to. Itong HIPIC 400S Titanium 2K Clear. Ang mixing ratio naman ito ay 4:1. Ibang-iba na, no? 4:1 lang. At ang maganda pa dito, no thinner. So, hindi na nilalagyan ng thinner. At ang tawag sa catalyst nito ay activator. So, ay malinaw po ha. 4 po nito na HIPIC 400S Clear at isang dami nito ang activator. No thinner na po. So, maliwanag po ha. Then, ang isusunod naman po natin itong Superb. Ayan, crystal clear, 2K, top coat clear. So, ang mixing ratio naman yan ay 3:1:1. Pwede ring 10% lang yung thinner. Nasubo ko na yan, no? Hindi katulad talaga ng Ansal, napakaraming thinner. So, ayan, 3:1:1. O, alam nyo na po yun, no? Tatlong puno nito ng clear. Isang puno nito ang, ang tawag naman sa kanya, kung di ako nagkakamali, ay hardener. Hardener ba o activator, no? Yan, nakakalito eh. So, basta yun, kung ano man yung catalyst, activator, hardener, isa lang din naman po yan. So, isa. Then yung thinner ay isa lang po rin ito. 3:1:1. Pwede nyo pang bawasan yung thinner. Kung gusto nyo medyo malapot. Ang thinner kasi pampadulas lang po yan eh. So, kaya mayroong mga clear na malagnaw na kahit hindi nalagyan ng thinner. Dahil susunod naman po ay eto, iba-ibang klase rin clear tong inilabas nito. Kaya medyo may kalituhan din to. Ito po yung K92 K333. Yeah, universal top coat clear. Ang mixing ratio naman nito ay 3:1:1. So, 3 puno nito ang clear, 1 puno nito ang hardener. Tama, hardener ang alapong tawag sa catalyst ng K92, no? Hardener. At 1 puno nito ang urethane thinner. So, ito namang isa na inilabas ng K92. Ayan, ito naman yung K-222 Rapid Cure, top coat clear. Ayan, madaling matuyo. Ito, ang kagandahan po dito, parang HIPIC 400S, ang mixing ratio nito ay 3:1 nga lang. No thinner na rin po siya. Kaya katulad ng HIPIC, kaya lang HIPIC ay 4:1. No thinner din. So, kaya kalimitan, ito yung ginagamit ko. Itong K92 Rapid Cure. Kasi hindi siya maselang ibuga. Although na ang pinakamatibay talaga para sa akin ay yung Ansal. Nagawa ng Ansal na urethane top coat clear. Kaya lang medyo maselang, hindi siya pwedeng patigil-tigil ang buga ng clear o nakatuyo ng mahabang oras ang clear kasi pag pinatungan mo ulit ito ay may tendency magkaroon ng reaction at kumulo. Maganda sa kanya every 15 minutes patong na kagad. Kaya ito maganda to, ibinubuga to sa mga shop na talagang close. May mga ventilation lang, maganda, hindi pumapasok ang dumi. Kasi napakatibay ito talaga ng Ansal. So, yan po yung mga iba't ibang top coat clear. Marami pa po eh. Ito pala isa pa. Ito. Gawa naman siya ng gold. Ayan. Gold urethane top coat clear. Parang Casio rin to. So, ang mixing ratio nito 3:1:1. So, ayan. Napakarami, no? May mga lumabas pa na iba-iba eh. Yung iba, hindi ko naman nagagamit na. So, para makasiguro po kayo, pag bumili po kayo sa paint center, kasi minsan, bibili tayo, tingi lamang. So, hindi kasama yung pinakalata niya. Hindi nyo mababasa yung instruction ng manufacturer. So, itanong nyo na lang po doon sa nagbili sa inyo sa paint center. Pwede nyo itanong, Sir, ano po ba ang mixing ratio nito? Ano po bang urethane top coat clear ito? Pag sinabi niya, tandaan nyo po, kung kailangan, ilista nyo. Ito po ay gawa ng Ansal. Ang mixing ratio nito ay 3:1:1. Paano po ba yun? No? Para maipaliwanag sa inyo. No? Kasi iba-iba nga po ang mixing ratio. Malinaw po yan. Ito po yung una nyo itatanong. Ilang clear? Ilang catalyst?
At ito ba'y nilalagyan pa ng thinner? Anong thinner ang gagamitin? Ganong karaming thinner ang ilalagay? Kaya maliwanag po. Yan, sana po ay makatulong sa inyo ang video kong ito at kung ito po yung inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like po dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless.